Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mahahayop. Mga handog na susunugin ay mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban.
Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga po lalo na sa mga nasa likuran at nasa labas pa ng Manila Cathedral. Alam po namin na maulan at malamig, subalit mayroong limit ng capacity ang ating simbahan. Sumunod lamang po tayo sa ating mga ushers at kaunting pasensya, kaunting pagtatyaga sa ating pagsisimba ngayong umaga na ito. Ang umagang ito ay binasa natin galing sa mabuting balita, ang pagbisita, pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Marami siguro sa atin dito ang sabik ng bumisita o dumalaw sa ating mga kamag-anak o sa ating mga kaibigan. At marami rin po siguro sa atin dito ang sabik na rin na dalawin din naman ng ating mga kapamilya o mga kaibigan. Siguro po dahil sa pandemic na ito, isa ito sa mga na-miss natin, ang makadalaw ng malaya sa isa't isa at dalawin din naman ng ating mga kaibigan. Pero mga kapatid, ano nga ba ang kahulugan ng pagbisita?
Ngayong Kapaskuhan, sigurado ako, marami sa atin ang nagpaplano bumisita sa ating mga mahal sa buhay, bumisita sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pagdalaw at pagbisita? Makikikain ka lang ba? Yan lang ba ang ibig sabihin ng pagbisita? Pag-uusapan lang ba natin ano ang latest? O maniningil ka lang ba ng regalo sa ninong at ninang mo? O regalo galing sa kamag-anak mo? Yan ba? Yan lang ba ang laman ng pagbisita at pagdalaw? Mga kapatid, hayaan po natin na ang salita ng Diyos ngayong umaga ay mangusap sa atin. Ano nga ba ang kahulugan ng pagdalaw at pagbisita? Sa ebanghelyo na ating narinig, ay pinakita sa atin na ang pagdalaw ay unang-una pagkilala at pagpapahalaga sa isang tao. Noong dumalaw si Maria kay Elizabeth, parehas silang natuwa sa isa't isa. Natuwa silang makita ang isa't isa. At lumundag pa ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth nang marinig niya na dumalaw sa kanya si Maria. Ganyan siya kasaya nang malaman niyang dinalaw siya ni Maria na kanyang pinsan. Hindi ho ba mga kapatid, ganyan din tayo kapag binibisita tayo, kapag tayo ay dumadalaw din naman. Sinasabi natin madalas, masaya akong nakita ka. Bakit masaya tayong nakita ang isang tao? Sapagkat mahalaga siya sa atin. Kapag sinabi mong masaya kang nakita ang isang tao, sinasabi mo sa kanya, kinikilala kita at pinahahalagahan kita. Mahalaga ka sa akin. Yan ang ibig sabihin ng pagdalaw at pagbisita. Kaya mga kapatid, siguro bibisita kayo sa inyong mga kamag-anak ngayong panahon na ito. Pagdating doon sa bahay, pagbisita, wag mo nang sumingil ng regalo. No? Baka yan ang unang-una natin. No? Asan ang regalo mo sa akin? No? O kaya baka pagdating sa tahanan, tanungin agad, anong ulam? No? Anong handa? Kilalanin muna. Sabihin muna sa iyong binisita, masaya akong nakita ka. At sa pamamagitan niyan, ay ang pagbisita o pagdalaw ay magiging tunay ngang pagkilala at pagpapahalaga natin sa isa't isa. Parang sinasabi natin sa ating kapwa, mahalaga ka sa akin, kaya dinalaw kita. Masaya akong nakita ka. Alam niyo ko mga kapatid, dito sa Manila Cathedral, nitong mga nakaraang araw, ay marami ho ang dumadalaw na mga mananampalataya para magsimba. Siguro po meron sa inyo dito ang mga first time na nagsimba o ngayon lang ulit nakabalik sa Manila Cathedral after a very long time, lalo na ngayong pandemic na ito. At maraming nagsasabi sa amin, no, minsan lumalapit sa amin, Father, masaya kaming nakita ang Manila Cathedral. Father, masaya kaming nakapagsimba dito sa wakas. Dati nasa TV screen lang kayo. Ngayon, personal na naming nakita kayo
at personal na rin naming nakita ang ganda ng Manila Cathedral. Huwag ho kayong mag-alala sapagkat kami rin. Masaya rin kaming nakikita kayong nandito. Iba ho ang pakiramdam ng maraming taong nagsisimba kumpara dati sa kamera lang kami nakatingin. Ngayon, mayroon na kaming mga kasama. At tuwing may dumadalaw dito at nagsasabing, Father, masaya kaming makita kayo, gayon din naman kami. Masaya rin kaming nakikita ang online community ng Manila Cathedral na nagsisimba ng personal. Minsan nasasabi ko tuloy na, totoo pala ang mga nanonood sa Manila Cathedral. No? Hindi trolls ang nanonood sa Manila Cathedral. Totoong mga tao, totoong mga parishioners. At masaya tayo sapagkat pinapahalagahan natin ang bawat isa. Ang pagbisita, ang pagdalaw ay tunay ngang pagkilala at pagpapahalaga sa isa't isa. Sa ikalawang pagbasa naman natin mula sa sulat sa mga Hebreo, itinuturo naman sa atin na ang pagdalaw, ang pagbisita ay pagdamay din sa kapwa. Kapag tayo ay pumupunta sa isang tao, bumibisita sa isang tao, dumadamay tayo sa kanya. Ang Diyos bumisita sa atin ng personal. Sabi sa ikalawang pagbasa natin, si Jesus ay nagkaroon ng katawan. Si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. Dumalaw siya at bumisita sa mundong ito at personal siyang dumating. Hindi siya nagpadala ng kanyang representative. Siya mismo ay naging tao, kapiling natin. Parang sinasabi niya sa ating, nandito ako sa tabi ninyo. Handa akong dumamay sa inyo. Mga kapatid, kung tayo man po ay dadalaw at bibisita sa ating mga kaibigan o kamag-anak ngayong Kapaskuhan, parang sinasabi mo na rin sa kanya, nandito ako para dumamay sa iyo. Hindi ko iiwan ang tabi mo. Nandito lang ako para sa iyo. Hindi ho ba mas masayang pagbisita yan? Bukod sa pagkain, bukod sa kwentuhan, bukod sa exchange gift, kaya nating sabihin sa isa't isa, nandito ako para sa iyo, kaya ako bumisita sa iyo. Sino kaya ang mga dapat bisitahin natin ngayong Kapaskuhan? Hindi lang para singilin, kundi sino kaya ang dapat din nating bisitahin para maramdaman niyang may karamay siya sa kanyang pinagdaraanan. Naku, marami. Marami ho tayong dapat damayan ngayong panahon na ito. Mga taong nagkasakit, mga taong namatayan ng kapamilya, mga taong may pagsubok sa buhay. Tandaan natin, bisitahin din natin sila sapagkat ang pagdalaw ay pagdamay. At panghuli, sa ating unang pagbasa, nakita naman natin kung paanong ang pagdalaw ay pagtulong. Sa unang pagbasa ay narinig natin na ang hari ng Israel, siya mismo ay bababa, dadalaw sa kanyang bayan,
lalo na sa mga maliliit na bayan, lalo na sa mga bayan na nangangailangan, at ang hari mismo ang bababa sa mga tao para maglingkod. Nakita natin, ang pagdalaw ng hari ay pagtulong. Alam niyo ko, nakakahanga yung ating mga lingkod bayan na nagtungo sa Visayas, sa Mindanao, mula sa mga pinakamataas na lingkod bayan hanggang sa mga mabababang posisyon na lingkod bayan. Naroon sila mismo, dumalaw sa Cebu, sa Negros, sa Iloilo. Hindi ba nakakahanga ang mga ganyang tao? Hindi lang sila nagpadala ng team. Hindi lang sila nagpadala ng representative o volunteers. Sila mismo ay nagtungo doon sa lugar na binagyo. Hanga po kami sa inyo, mga lingkod bayan. Hindi nyo alintana mapagod kayo. Hindi nyo alintana na madumihan kayo. Hindi nyo alintana na kayo ay mapagod sapagkat dumalaw kayo sa mga taong nangangailangan sa inyo. Ang pagdalaw ng mga naglilingkod sa bayan ay tunay ngang tanda ng pagtulong, pagpapahalaga, pagdamay sa ating kapwa. Mga kapatid, sa umagang ito, subukan nating sagutin at pagnilayan sino ba ang mga tao na dumalaw sa akin sa oras ng kagipitan ko. Sino ang mga taong ito? Handang dumalaw sa iyo sa oras ng pangangailangan mo. Si Maria, dumalaw kay Elizabeth para tumulong sa kanya. Si Jesus, dumating sa mundo, dumalaw sa mundo natin para dumamay sa atin. Ngayong umaga na ito, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga taong hindi tayo iniiwan sa kagipitan, sa mga taong kumikilala, sa mga taong nagpapahalaga sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria
maging bukas at handa ang ating mga puso't isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakano ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman nawa nila ang kalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinahaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang atin pong koleksyon sa buong maghapon na ito ng linggo ay ibibigay po natin sa ating mga kababayan na naging biktima nitong nakaraang bagyo at para po sa mga online mass goers namin, kung nais po ninyong magpadala ng inyong donasyon ay pagkatapos po ng misa na ito ay ipa-flash po namin sa inyong mga screens kung paano po kayo makakapagpadala ng inyong donasyon.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal. Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang pangirian at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ay nagpapasalamat po kami sa mga taong nakiisa po sa ating pagdiriwang ngayong umaga na ito. Kayo pong mga nagtipon sa simbahan na ito, mga matyagang nagsimba sa labas, at gayon din po ang mga sumusubaybay at nakikiisa sa atin sa online broadcast ng misang ito. Salamat din po sa TV Maria na matyagang nandito araw-araw para sa atin, at sa TV5 din na nagtumutulong upang lalong marami tayong maabot sa pagdiriwang na ito. At higit sa lahat po ay salamat po sa bukas palad ninyong pagtulong sa ating mga kapatid at kababayan na nangangailangan po ng mga naapektuhan ng bagyo. Para po sa mga nais pang magpadala ng kanilang tulong pagkatapos po ng misang ito, ay ipa-flash po sa inyong mga screen kung paano po kayo makakapagpadala ng inyong donasyon para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, narito po ang inyong pamilyang natitipon, nag-aalay sa inyo ng aming pagsisimbang gabi. Nawa ay kalugdan niyo po ang aming mga alay. Nawa, Panginoon, kayo po ang sumubaybay sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Subaybayan niyo po at pangalagaan, lalo na po ang mga naapektuhan nitong dumaan na bagyo. Subaybayan niyo rin po ang mga taong tumutulong sa kanila ngayon, at pagpalain niyo rin po ang mga taong bukas palad na nagbabahagi at tumutulong sa kanila. Lahat po ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.